Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is January July 1, 2026 at andito tayo ngayon sa may SM City, Fairview. Dito sa Quirino Highway, pasong Putik proper, Quezon City po. At dadalhin po natin sa may Novesta, San Jose, sa may San Jose del Monte, Bulacan po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content mo natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-usapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Nakasit dito. However, dahil po meron tayong mga natalang pagulan kahapon dahil sa low pressure area na ngayon ay the tropical depression entry ay nagsisimula na po siyang tumaan sa bahagya lang po pero nakikita natin bahagyang tumataas. Pero pagka ganyan ang pinagbabatayan po natin, yung pag-iipon po natin ng tubig, magkagaling po yan sa pagulan. Normally, gano'n ba katagal dapat ang binubuo sa ulan para kahit pa paano makatulong sa pagtaas po ng level? Sa ngayon po, ngayong July, ang inaasahan po natin sana ay nasa 500 meters yung estimated. So, para po siyang ulan ngayon doon, pero at least na isang araw lang, isang buong buwan. So, ganun po siya kalakas sana. Nakaspread din sa buwan, tapos para po makaroon tayo ng recharge, mabawi ang ganda. Ngayon po, konti lang po doon yung natanggap natin ulan so far, pero nakikita natin tumataas ng bahagi. Pero yung mga pumapasok po sa akin, mga thunders storm ganyan, nakakatulong pa rin po ba yun na Yes po, no? So kapag mga weather system natin tulad ng Sabi hindi daw siya magdadala sa sasakyan. tulad po niyan, may low pressure area tayo at significantly meron tayong bagyo na dumadaan sa watershed ng Angat Dam. Diyan po ay nasa may Sierra Madre, sa may part ng Bulacan, Quezon at Aurora. So yun po yung dumadaloy sa ating reservoir. So far, itong Angat Dam lamang po ang nakikita ba natin na nasa low critical level, Sir Juan Paulo? Yes po, nakalukuyan po nasa low critical level pa rin, pero inaasahan po natin ngayong July simula na siyang makabawi, dahan-dahan dahil na meron tayong mga inaasahang weather system na magdudulot ng ulan. Sir Paolo, sa mga nakaraang taon na
i-compare na rin natin sa mga nakaraang taon, di mo ba? At nakabawi naman sa mga nakaraang taon. Yes po, tama po yan. Kahit po meron tayong El Nino, yes po, ang trend po nito sa is bababa siya mula sa may December dahil pakunti na po lang pakunti yung mga bagyo at that time. Patuloy po siya bumababa January hanggang sa may June, may July. Nakikita natin na tumataas po siya dahil nga sa mga weather system. Kahit po meron tayong El Nino, bumabagal lang po yung rate ng pagtaas come July and succeeding months, pero nakakabawi po yan. And with that, Sir Juan Paulo, maraming salamat po sa informasyon. Maraming salamat po dahil mag-ingat po tayo. Yan po mga kapuso, si Ginoong Juan Paulo Pamintuan, hydrologist, hydrometeorology ng Pag-asa. Pwede patay mo na yung hotspot. Thank you. Pasok na sa second round ng 2026 Wimbledon ang Pinay tennis sensation na si Alex Yala. Weekend. Yan po'y matapos niyang talunin ito si Renata Zarazua ng Mexico. Sa second round ay makakarap naman ni Yala ito si Maya Joy ng Australia. Ano ni Joy ang dating world number 1 at 23-time Grand Slam winner na si Serena Williams. Super balita sa tanghali, nationwide. Ang po natin ang mga headlines. Bagyong Henry sa PAC o napanatili ang lakas habang kumikilo sa bahagi ng West Philippine Sea. Bagyo inaasahan mong lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas sa madaling araw. Kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Edsa Pico Power Monument sa bahagi ng White Plains sa Quezon City. Mas maayos at mas organisado na ayon sa Quezon City Department of Order and Safety, DOS. Bilang ng mga dumalo sa kilos protesta ng INC umabot sa 3,500 hanggang alas 11 ng umaga ayon sa Quezon City Police District. Pero bilang ng mga makikita sa rally, inaasahang darami mamayang hapon o gabi. Active Labor Secretary Francis Tolentino inidepensa ang matayutay na pagbibigay ng 85 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ang mga negosyante, tiniyak na pupundin ng inaprobahang 85 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Pero ang kawalang posibleng resulta ito ng pagsasara ng mas marami pang maliliit na negosyo. Ibon Foundation nakukulangan sa 85 pesos na aumento sa sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Epekto ng dagdag sahod, hindi rin naman dapat na ipasa ng mga employers sa mga consumer. Investigasyon ng komite ang Senado kaugnay sa pamanilang dalawang estudyante sa Tacloban City bumubulong na. Ang Manila may estudyanteng meron de edad na indikasyon na may influensya na tinuturing na international terrorist group. Ay pinay tennis sensation at si Alex Ayala pasok sa second round ng 2026 Wimbledon. Kung napakinggan ang super balita sa tanghali nationwide, nagpapalang na Tumasok gusto. tama po ang inyong kapusong si. Tony Aquino. Kami po ang inyong mga naging tagapagbalita sa pangalan pa rin ni Kuya Morty Trinidad o inyong kapuso Staff Nielsen. Nangalan po ni Lala Roque. Ako po inyong kapuso, Shirley Escalante. Ito po ang super balita sa tanghali nationwide. Ito po sa TGWB, Maraginigligan. Walang pinoprotektahan. Oo, nang ngayon, Kampiyong Totoo. Inyong napakinggan ang super balita sa tanghali nationwide. Hatid sa inyo ng Super Radio DZWB at lahat ng Super Radio sa buong Pilipinas. Super balita sa tanghali nationwide. Super Radio DZWB. Balitang tama, balitang totoo. DZWB number 1 sa Mega Manila. Sa balita, kinakami, patata. Super Radio 594, lagi nakaalerto, servisyo, DZWB.
Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinahon sa mga katuruan ng salita ng Diyos ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, masakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng buhay. Sa halip, palakihin ninyo sila na may tamang disiplina. Nagkakatraffic nasa ng tanot eh. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Kailangan na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At namin pinanalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-anak at madaling pag-ibig, kalabatan, paggalang, pagpapasensya, at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang mapagpasad at pansin
namin hanggang sa pag-harvest. Dahil in between those process po, mahaba-haba yung paghihintay nila at gusto rin namin mapakita yung mga paghihirap or mga na-encounter nila during those process. Nung nakasama niyo ang inyong itinatampok sa ARP, ano yung napansin niyo sa kanyang pamumuhay bilang isang magsasaka at isang ordinaryong mamamayan? Sir Ruben, kasi parang pag po kami yung kausap niya, normal lang. Parang feeling namin part na rin kami dun sa lugar na sa environment, sa community. Dahil lahat po sila very welcoming and kinaikwento po talaga nila yung experiences nila katulad nung may parang seminar po na ginawa sa kanila ang TAR yung sa catering services po. Nagkaroon po sila ng maraming program. Tapos po nagbahagi din po sila tungkol sa pamilya nila na nakaka-proud din po dahil napag-aaral po nila yung anak nila ng college sa pamamagitan ng pagiging magsasaka po. Tapos natutulungan din po nila yung mga kapwa members nila. Let's say meron daw po nagkasakit. Tapos tinutulungan po nilang ilakad yun sa office po ng DAR for benefits po. Yun. Ito pa ha, sa tingin mo, paano naman naging daan ang inyong pelikula para mas maunawaan pa kung may parating ang buhay at mga pinagdadaanan ng ating mga magsasaka sa bansa? Yun po, nung marami po kasing nakapanood na juniors din po namin at mga taga ibang lugar, hindi lang po taga Batangas. At may mga message din po kami natanggap na na-realize din po nila na talaga nga namang kailangan natin ma-appreciate ang mga magsasaka dahil kumbaga sila yung bumubuhay sa atin. Sila yung nagbibigay sa atin ng makakain natin araw-araw. Gaya nga po sabi nila sa docu-film po. Walang makakain ng bawat Pilipino kung walang magsasaka. At yun po talaga yung tumatatak sa atin, sa amin, bilang part po ng production na to. Dahil sila po yung naghihirap ng ilang buwan. Dumating man ang bagyo, talagang kakayod at kakayod pa rin po sila. So, kailangan po natin ma-appreciate yung efforts nila. Sa issue naman ng production process ninyo, ano kaya yung mga hamon o yung mga pagsubok na inyong hinarap? At ano yung pinagkanahirapan po dito? Ang sa akin po ay yung post-production process na to. Dahil dun pa lang po namin nalaman yung kabuoang istorya ng organisasyon nila at bilang magsasaka. So, dun pa lang po kami parang nagsisimula na magbuo talaga kung paano magiging ang ng kwento, paano namin mapapahiwatig sa mga manonood yung mensahe na gusto namin ibigay. Sa mukha? Super. Nakita niya yung tawa-tawa ka ha? Natawa siya sa ano yan? Ulap? Kami ulap? Ay, ngayon ka lang nakakita ng diba? Na-amaze yan na siya sa labas. Diba? Ito kayo banda siya yung maglalaro. Diba? Hindi na. Dito na. Ata, Molinas daw. Ito yan. Ito ang mga bahay doon. Talagang amaze na amaze siya. Pumutan niya. Tama yun, lumabas-labas ka ng bahay. Sabi niya, ibang ano to ah. Ibang nahangin to ah.
Nakalabas ka. Gising na gising nga. Ano, Zayden? Oh, ibang langit na. Kasi mausok. Ay! Pinatumingin sa labas. Ako. Sumuko ka nga. Hindi po sa may lampin siya namin. Bless you. Bumili ng damit. Ching 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 ching. Huwag ka lang muna tumingin. Baka nahihilot. Nahihilot mo yan. Nasaan ka sa dito? Lagay mo sa harapan. Ito pa may nakalabas na yan. Ligo ka diretso. Laki ng mata. Laki ng mata. Ayan, dyan ka tumingin.
sir? Ano po? Bukas na po ba yung bypass? Hindi ko po alam ho. Hindi nyo pa. Hindi ako taga rito ho. Sinusundan ko lang po yung mapa. Ang bata. So, bukas na nga yun. Ikot talaga ito. Pwede mo yun. Tama po? Yes, po. Kukuha mo na kayo dito. Hindi lang po. Drop off po. Truck po ba? Yes po, drop po. Sir, hindi pa ako tumatanggap ng ganito. Ah, copy ng license ko rin naman po. Sir, yung valid po. Valid nga din po. Copy ng license ko ito. Pero kung gusto niyo po, BIR na lang po. Maganda pa yan. Sige sir, thank you. Sige po. Strict. Valid? Hindi niya alam yung valid ng license. Copy lang po kasi ng license ko yan. Ang gusto niyang mangyari, yung original na yung bawal po yun. Yun ang bawal. Minsan po kasi hindi sila nangihingi. Hindi. Para sa akin lang, dapat picture lang nila eh. Kaso nga lang, yan ang policy ng mga ibang, sa isang pang subdivision, gano'n lang, ini-scan lang nila. Opo. Kasi kung tutuusin, hindi mo pagmamayari yan, pagmamayari ng gobyerno yan. Wala kang karapatang kunin yan. Personal Oh. right. Scan mo, okay, walang problema. Kasi wala namang sigurong driver na mag-i-stay sa isang subdivision, naghanap buhay kami. Oo nga po. Walang Drop off ganun. lang naman. Hello po. Po? Ay, paiwala lang po dyan sa tindahan sa tapat. Tindahan po. Opo. Yung Julian Marie store po. Kasi
napuntahan ko na nga to. Novista po. Oo, dati hindi ako kinuhanan ng ano doon, ng ID. Minsan po nang minsan Kaya ko natandaan ito yung palikod dito. weather sila dyan. Salamat po. Tama ba? Dito po. Sige po, diretso daw po. Tama po, Diretso ah. tas kanan na lang. Isang lane na lang dito. Yan ang mga nagpapasikot sa kalsada. Minsan double parking pa yun. Di ba may kanya-kanyang parking naman sa loob? Wala po. Area na po. Maliit lang units lang. Hindi kaya. Alas 2 unit ang kunin. Kanan po tayo. Magkano nga? Magkano to siya? Cash po, no? 413. 430. Stop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. At tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is John, the Filipino channel ng iyong lingkod. Paalam po. Ito ba yun? Mali ah. Doon yun. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, 1.6 pala. na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpapahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at pagtitig. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman, upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong Ayan, paalam po at gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na misyon. mayabang, Ano po? sa kakayahan